Praise God. Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Amen. Wow. Before we start, sabihin mo sa katabi mo, congratulations. You made it. Ayun. Praise God. Bisa palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, yung pinakamalakas! Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo po, na-miss ko ang church. Amen. Sino po dito na-miss ang church? Amen. Amen. Hallelujah. Before we start, can we just declare our JA1 culture? Sabihin po natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God, praise God. So, pupunta na po ako sa aking share ngayon tonight. And sabi po sa Acts 4:32 to 33, sabi po dito, all believers were one in heart and in mind. Ang tindi po nitong time na to dahil lahat po daw ng mga believers that time were one in heart and mind. Imagine that, lahat po tayo iisa ang ating vision, iisa ang ating puso. Ibang klase po ang nagagawa niyan. Sabi po diyan, no one claimed that any of their possession was their own. Wala daw nagsasabi na kanila yung itong bagay na ito, ay amin lang to, yung bahay namin amin lang. Wala daw pong nagki-claim na gano'n. No one claimed that any of their possession was their own. But they shared. Sabihin mo sa katabi mo, share. Share mo daw. Sabi diyan, but they shared everything they had. Lahat ng meron sila, hindi nila iniisip na kanila. Iniisip nila na ito ay para sa iba, para i-share sa iba. Ganun pala yun. Acts 4:33 says, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. Ayun na po, yung mga apostles, mga disciples ni Lord, ay nag-share na ng gospel, nag-share ng resurrection ni Jesus Christ, na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Yan po ang sinishare ng mga apostles at mga disciples with great power this time. And God's grace was so powerfully and at work in them all. At verse 34, nakalagay po dito, that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales and put it at apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Makikita na agad po natin in these verses na ang pinapatungkol po nito, ang mga apostles, ang mga disciples this time, ang mga nakakilala sa Panginoon, hindi sila greedy. They are nandoon sila sa posisyon na iyon para tumulong sa expansion ng kingdom ng Panginoon. Hindi nila ipinagdadamot kung anong meron sila. Ayan po ang nakalagay dito sa verse na to. At nakalagay din po dito, sabi dito, for from time to time, those who owned land, lahat na merong may pag-aari. Ano bang pag-aari ng, maybe ang iba sa inyo may pag-aari, mga pasupo. Pero dito po, they owned land. Talaga pong, pag sinabi ditong land, ay talaga malakihan pong mga ektaryang mga lupa or house. At ito po ay kanilang binenta. Ibinenta nila para sa expansion. Praise God. Ayan, muli ako nagbabalik.
Alam niyo po, kapag nagbabasa ako ng Bible, iniisip ko, nandun ako sa sitwasyong yun. At nai-imagine ko yung nangyayari this time. And Acts 4:36, ito na yung ito na yung magandang nangyari. Acts 4:36. I don't know about you, but maybe you know Joseph in the Old Testament. But there's Joseph in New Testament then. Si Joseph pong ito, hindi ko alam kung kilala niyo yung Joseph in New Testament. Sabi po dito, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called, ano daw? Barnabas. Ayan. So si Joseph ng New Testament, siya po ay si Barnabas. Ano po? Which means son of encouragement. Sabi natin, encouragement. Wow. Verse 37 says, sold a field he owned and brought the money and put it at apostles' feet. So, ngayon pong hapon na ito, I just want to share to you, entitled, Be a Barnabas Today, an encourager made to build, not to destroy. Wow! Sabi mo, wow! Sino po dito ang excited tonight? Alam ko, medyo kakaunti tayo right now, but then kasama natin maraming anghel. Amen. And I do believe lahat na nagbigay ng time talagang pinagpapala ni Lord. Amen. And I pray na tayo po ay maging kagaya ni Barnabas. Balik po tayo dun sa Acts 4:36. So sabi po dito, ang pangalan ni Barnabas ay Joseph. Ang ibig sabihin po ng Barnabas, it means son of encouragement. Barnabas was mentioned 29 times in the Bible or in the book of Acts. 29 times in the book of Acts and 5 times in Paul's Peter. Mamaya malalaman pa natin bakit kailangan natin maging si Barnabas in this generation, in this time. Ano po? Like Barnabas, I pray that we will also be an encouragers. After this service, whether we like it or not, all of us need encouragement. Tingnan mo ang katabi mo, kailangan ba niya ng encouragement? And praise God po. Praise God. Ang ating Diyos po, kailanman hindi siya nagkulang i-encourage ang bawat isa sa atin. Lumabas ka nga lang makikita mo na agad, hindi ko alam kung may nagsabi ba sa I think si Pastor Rap ata nagsabi nung pumunta sila doon sa pinagkampa nila at nakita nila yung kagandahan ng anong lugar yung pinuntahan niyo? Abraham Lake. Nakita ang beauty na ginawa ng Panginoon at tunay nga Di yung mga nag-camp naman po sa inyo kapag kayo pumunta sa isang lugar tapos na-appreciate niyo yung lugar, Lord, salamat may mga ganitong lugar. Kahit walang dagat, meron namang ganito. Para na rin ako nakakita ng dagat. Amen. Alam niyo po, as a follower of Jesus Christ, we are also called to encourage one another. Kung ang Panginoong Jesus or ang ating Diyos, hindi siya nagkulang i-encourage tayo, na tayong mga anak niya, as a follower of Jesus Christ, we are called to encourage one another. And encouragement is a biblical principle. The word encouragement was mentioned over 30 times in the New Testament. Ano po? 1 Thessalonians 5:11, isa na po dito ito. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. At dinagdagan pa yan ng verse 12. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. So, napakahalaga pala na ine-encourage natin ang bawat isa. Isa po yan kasi sa ating kultura, sa ating J1 culture, which is, we are here to encourage, we are here to build, not to destroy. Amen. And verse 13, hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. Ano po? Live in peace with each other. So, the word for today is encourage not only yourself, kundi one another and build each other up. The challenge for us, ito po ang challenge. This is the challenge for us. The challenge today is to be an encourager because anyone can be
an encourager. Amen? Anyone can be an encourager. But the question is, Pastor, how to be an encourager? Excited ba kayo? Amen? How to be an encourager? Different ways to encourage. Unang-una, we can encourage through our verbal. Ano po? Verbal, there is an verbal encouragement which means our words. Ano po? Sa ating pong pananalita, sa ating pong mga sinasabi. Huwag mong ipagdamot, ipagsabi ang encouragement mo sa iba. Huwag mong ipagdamot, sabihin, lalo na sa iyong kapamilya, na I love you. Sa iyong nanay, na I love you. Na I care for you. Na I appreciate you. Sabi mo sa katabi mo, I appreciate you. Amen? Na God bless you. God bless you, kapatid. Verbal encouragement. Sa totoo lang po, ano po, today, mas sanay ang mundo sa discouragement. Can I hear an amen? Tama ba? Mas sanay ang mundo sa meron kang tao na dinidiscourage. But let's make this our lifestyle to encourage one another. Ano po, kailangan po nating magkaroon ng kultura na mabubuo talaga na we are here to encourage each other. Mamaya mas lalalim pa tayo. Gusto ko po sa inyong ipakita ang isang person. His name was Victor Serebiarkov. Ano po? Victor Serebiarkov. Ano ang istorya ni Victor? Si Victor po, 16 years old pa lamang, ang teacher po niya, sinabi niya sa kanya, together with the parents of Victor, in the front of them, anong sinabi ng teacher sa kanya? Victor, you are a dummy, you are a stupid person, Victor will never graduate from any school. Yan po ang sinabi ng teacher sa kanya. He's not going to do anything with his life of any significance. Ang sinabi po kay Victor, just let him drop out and let him work, at least be a self-supporting person. Yan po ang na-receive ni Victor. So after that time, tinanggap na po ni Victor yung mga sinabi ng teacher niya sa kanya. He dropped out, then he worked sa isang lugar, then after that, he worked to another place, pumunta siya sa iba't ibang lugar. Now, all this time, Victor had been getting up every morning as a dummy, dressing as a dummy, working as a dummy, and one day, meron pong nangyari. Alam niyo po, nagkaroon ng matinding pangyayari sa life ni Victor. Ang nangyari po, nakapasok siya sa isang military at nakapag-exam siya ng isang IQ test. Nakapag-exam na ba kayo ng IQ test? Hindi pa, no? Mag-exam kayo. Libre naman. Sa Google. Ano nangyari kay Victor? Nag-exam po siya. Then one day, after niya pong mag-exam, alam niyo po, ang result ng kanyang exam, ang result ng kanyang exam ay 161%. Hindi ko alam kung makikita nyo doon sa, pagka-sinearch siya sa Google, sinearch ko kasi, yung 161, more than average po yun. Matalino po talaga. Ano po? Matalino po talaga. When Victor, after po niyang mag-exam, first time in history ng kanyang life, may nagsabi sa kanya, Victor, you are genius. Victor, you have an IQ of 161. When Victor heard those words, everything changes. Alam niyo po, ang laki ng pagbabago sa life ni Victor after niyang nakarinig ng encouragement. He started getting up as a genius, dressing up as a genius, going to work as a genius, performing as a genius. Si Victor po, pakita ko sa inyo, siya po ay naging successful businessman, author, and he also became the president of the Mensa International Society, which is the largest and oldest high IQ society in the world. Palakpakan natin si Lord. Amen.
Grabe po ang nangyari kay Victor. Ang dami niyang narinig na negative words. Pero dahil sa encouragement, nagbago po ang kanyang buhay. And all this happened because somebody encouraged him to be what he already is. Somebody encouraged him. Somebody encouraged him. Now, this is the power of words. Meron po kapangyarihan talaga ang salita. Encouragement, maaaring iniisip ng iba, encouragement, pastor, puro encouragement. But encouragement is not motivational. Pag minsan iniisip ng iba, just encourage, just motivational na lang lagi. But no, encouragement is not motivational speaking. It is a biblical principle po. It has been taught so many times in the Bible. And the challenge today, The challenge today, mas marami pang mga tao sa labas ng church ang nag-encourage sa iba kaysa yung nasa loob mismo ng simbahan. Dahil hindi po ito natuturo ng maayos. Sabihin mo sa katabi mo, be an encourager. Amen? Kung ang mga tagalabas ng simbahan, they encourage, they motivate other people, dapat mas encourager tayo sa kanila. Amen? Let us be an encouragement to one another through our words. Sabi po sa Proverbs 16:24, gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. Gracious words we speak to others are overflow of the grace that we receive from God. Kaya po tayo nagiging gracious sa iba dahil yun ang ating na-receive sa Panginoon. Amen? Amen? Maging mapagbiyaya po tayo sa iba. Dahil unang-una tayo ay hindi naman talaga karapat-dapat una. Amen. But then, salamat na lang sa Lord. Alam niyo po, being a pastor is not that easy. May mga bagay na gusto rin akong sabihin, pero hindi ko nasasabihin because I do believe na ang Diyos hindi pa tapos sa bawat isa. Amen. Kahit anong sabihin ko, si Lord pa rin ang babago dyan. Our assignment is to share the grace of the Lord to other people. Amen. Amen. Now with Barnabas, balik po tayo sa kwento ni Barnabas. With Barnabas, he encouraged and built up one certain person that somehow gives a huge impact on the New Testament church. And not only on the New Testament church, but also to us. Alam niyo po, si Barnabas ay ginamit ni Lord para magbigay ng impact sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo nandito dahil din sa taong ito, kay Barnabas. At merong in-encourage si Barnabas na isang tao na kaya po tayo nakakilala din sa Panginoon. Acts 9:26. Nakalagay po dyan, when Paul came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid na parang fried na. Afraid of him, not believing that he really was a disciple. Grabe po itong pangyayaring ito. Dahil po, sa mga hindi nakakaalam, takot po sila kay Paul dahil noon si Paul ay persecutor. Ano po? Pine-persecute niya ang mga Christian at siya ang nag-initiate para mamatay ang isang disciple ng Panginoon, which is si Stephen. Kaya this time, noong si Paul ay pumunta dito sa lugar ng Jerusalem, he tried to join the disciples. And they were all afraid, not believing that he really was a disciple. Imagine that. Isang tao na naka-encounter sa Panginoon, binago ni Lord. Ngayon, pumunta itong binago ng Panginoon sa isang lugar, sa isang church na puno ng disciples. But these disciples, they not believe that he really was a disciple. Grabe po ang nangyari kay Apostle Paul. This time, I'm pretty sure nakaka-discourage yun.
Amen? Papasok ka dito sa loob ng church, tapos ibang tingin sa'yo, titignan ka simula sa taas hanggang baba. Disciple ba yan? Kristiyano ba yan? Di ba? Sakit. Verse 27, buti na lang, may verse 27, di pa tapos. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them he saw Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Buti na lang merong isang Barnabas. Buti na lang may isang Barnabas na nagtanggol kay Paul, na nag-encourage kay Paul. Kaya po, nakareceive din tayo ng word ng gospel. Because of Apostle Paul, buti na lang may isang Barnabas. Alam niyo po, na binabasa ko to, umiiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, salamat dahil may Barnabas. And this time, we need Barnabas in this church. We need Barnabas. Sa totoo lang. Sa time na walang naniniwala kay Paul, si Barnabas ang kaisa-isang naniwala kay Paul. Today, we need Barnabas who will still show encouragement to other people. Wow. Sabi ko, Lord, parang naiiyak ako sa Panginoon. Lord, salamat na lang, Panginoon. Lord, gamitin mo kami. I want to be Barnabas to other people. I want to be Barnabas. And we know what happened to Paul. God used him mightily in New Testament church. Salamat sa Lord. Sabi natin, thank you, Lord. May isang Barnabas. Amen? Si Barnabas po ang nag-encourage kay Paul in the middle that no one is believing in him. In the middle of no one is believing into the other person. You can be Barnabas. You can be Barnabas. Through our words that we speak, ano po, especially through our words that we speak, words that we speak are influential tools from the Lord. Amen? Sasabihin po ko sa inyo, all of us can speak words. So all of us have the power to encourage or discourage others. Sabihin mo sa katabi mo, I appreciate you. How can be an encourager? Through our words. And next, anong next? Through written words as well. Through written words as well. As an encouragement. Pwede nating isulat. Noon kasi ang sikat noon ay pagsusulat. How about right now? Pwede nating i-text, pwede nating i-chat. Pwede mong i-chat ang iyong kaibigan, give them an encouragement, give them na paalalahanan mo, mahal ka ni Lord. Give them an encouragement of Bible verse. Amen? We can do that. Pero ngayon, anong ginagawa natin? Anong sinishare natin? Is it an encouragement or discouragement? Amen? Amen? I pray after this, we're not just verbally encourage others, but also into our pagsusulat, written words, encouragement. Can I hear an amen? Letter C, number 3, how to be an encourager. Strengthen others emotionally. Wow. Strengthen others emotionally. Emotional encouragement can be expressed in your presence and in physical touch. Uunahin ko po yung presence. Yung present ka, nandito ka. Sabi mo sa atin po, praise God. Nandito ka. Alam niyo po, ang Diyos, lalo na sa oras sa pangangailangan natin, lagi siyang nandyan. Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. In times we need encouragement, God is not selfish and stingy to give encouragement to us.
Hindi po selfish ang Panginoon para hindi tayo encourage lalo na sa oras sa pangangailangan natin. Hindi lang po nag-encourage ang Diyos sa oras ng pangangailangan natin, nagpapadala din siya ng mga taong nag-encourage sa iyo. At po pwede rin na dalhin ka ni Lord na encouragement sa iba. When it comes to Bartimaeus or Barnabas, Bartimaeus yun po yung isa, bulag. Barnabas, when it comes to Barnabas, what happened to him was Acts 11:22. Ito po ang nangyari kay Barnabas. When the church at Jerusalem heard what happened, they sent Barnabas to Antioch. Kasi po, this time, ang nangyari po, nagkakaroon nga ng ang mga churches ay dinidiscourage ng ibang tao. Ang nagkakaroon sila ng kaguluhan that time. So, ang ginawa po ng mga taga Jerusalem, doon sa church na yon, they sent Barnabas to Antioch. And verse 23, he arrived and saw this evidence of God's blessings. He was filled with joy, and he encouraged the believers to say true to the Lord. Verse 24, Barnabas was a good man, full of Holy Spirit, strong in faith, and many people were brought to the Lord. Dahil sa encouragement, maraming tao pa ang nakakilala sa Panginoon. Woo! Come on, palakpakan mo si Lord. Woo! Thank you, Jesus. Alam niyo po, di natin alam ang kayang gawin ng Panginoon sa simple encouragement lang, sa simple na pagsasabi lang ng bagay, pagte-text lamang sa isang tao ng encouragement, di mo alam ang kayang gawin noon na revival sa taong yon. Come on. There is a power in just being present. Si Barnabas this time, hindi lang siya basta, hayaan mo na sila, hindi na ako pupunta doon. No. Alam niyo po, meron pong kapangyarihan kapag tayo ay pumupunta at nagiging present. Amen? Kapag ikaw ay nandito, may kapangyarihan yan. You are an encouragement. Akala nyo, hindi kayo encouragement. Hindi na ako pupunta doon. Wala namang. Alam niyo po, kapag ka pumunta ka lang nga ano po, katulad ngayon, pumunta po kayo. It encourage others. Alam niyo po, nakaka-encourage nga kayo Amen? At alam niyo po, scientists have observed and stated that only 1/4 of communication is verbal. May mga pagkakataon talaga na hindi mo alam kung ano ang encouragement na sasabihin mo. Amen? Pag minsan merong isang tao may pinagdadaanan, hindi mo alam kung ano sasabihin mo, pero dahil nandoon ka, encouragement ka na sa kanya. Amen? Dahil nandoon ka, encouragement ka na sa kanya. Ang laking bagay nun, kapatid. Masaya ako na nandito ka. Sabi mo sa atin mo, masaya ako, nandito ka. Amen. Sa life group po natin. Sa totoo lang, kapag kompleto tayo sa life group, ang saya natin. Every Sunday sa church, kapag kakompleto tayo, ang saya natin talaga Amen. Iba ang naggagawa kapag ka present po tayo. Yung presence mo, iba ang nagagawa nun. Basta pumunta ka lang, kapatid. Basta pumunta ka lang. Ano pa yung encouragement natin sa emotional? Emotional encouragement can be expressed in physical touch. Ayan, physical touch. There was a study that people need, pakita po natin, need 4 hugs a day for survival. Need 8 hugs for maintenance. And 12 hugs for growth. Kaya kitang-kita naman yung malalaki na talaga. Ano po, talagang punong-puno yan ng yakap. Amen. Talagang may yumayakap dyan. Alam niyo po, kasi po somehow God made us for relationship. Kaya sabi po sa Bible, hindi talaga tayo minade ng Diyos na mag-isa. Gusto ng Diyos may kasama tayo. And it's not talking about partner in life. It's not just talking about asawa in life. Kailangan mo ng somebody na katulong. Like here, we are church here.
Hindi po tayo kinrate ng Lord na dapat mag-isa ka lang. No. You will never grow by yourself. Hindi ka mag-grow na mag-isa lang. Kailangan mo ng somebody na kasama mo. Iba ang nagagawa kapag ka may kasama ka. Amen? And touch is one of the tools to have intimacy. Yung pong touch, it's a tool to have an intimacy. For us to express our love, our concern, for us to show encouragement to others. But don't get me wrong. Ano po, hindi porket touch, po pwede mo nang hawakan kung sinong gusto mong hawakan. Amen? Pwede ka na mangyakap kung sinong gusto mong yakapin. No, hindi. Especially sa akin po, for me, sa biyaya po ng Diyos, ay talagang binigyan ko na ng barrier ang aking sarili na hindi ako lalo na kapag may magpapadeliverance, gusto ko may kasamang babae. Lalo na kung babae yung ipagpe-pray ko. Ano po, kapag ka may ipagpe-pray ako, I want somebody to be with me, like my wife. Hindi ako komportable na kami lamang sa isang kwarto at ipagpe-pray ko. No. Hindi ako para yakapin ko kung sino man ang gusto kong yakapin. No, it can't be. Alam ko ang sarili ko. Ang mga lalaki, wag na yakap, yakapin mo ang iyong asawa. Amen. Pag minsan, mas magaling pa tayo makap sa iba, pero sa iba nating kapamilya, hindi natin nayayakap. Amen. Amen. Grabe. Sino po dito kailangan ng yakap? Tumasa si Susmita. Okay. Tapikin mo ang katabi mo. Sabihin mo, kaya mo yan. Sabi mo, kaya mo yan. Alam niyo po yung touch, kahit yung isang topic lang, it will encourage other people. Touch. Meron po akong naalala. There was a time, I think 2011 ata yun, that time, or 2010. Meron po sa aming umattend ng mga dancers. Kasi po itong mga dancers nito ay na-win ng isang aming youth leader. So, dahil siya ay merong kakayanan na magturo ng mga dance, pumupunta siya sa mga school at nagtuturo siya dun sa mga groups of people. So, ang ginawa niya para makawin, lahat ng tinuturuan niya na magsayaw, kasi may competition eh. Tinuturuan niya, sineshare niya ng word, pinapatend niya sa church. Then, merong isang dancer na hindi ko makakalimutan. Tinapik ko siya. Sabi ko, I'm glad that you are here. Tinapik ko siya, I'm glad that you are here. Kasi siya po ay kaklase ng aking ate. So, as time goes by, hindi ko na maaalala na tinapik ko pala siya. Alam niyo po, ngayon po, siya po ay pastor na. Hindi niya makalimutan yung ginawa ko sa kanya. Sabi ko, sinabi niya lang sa akin, ito po ay by God's grace, sinabi niya lang sa akin, alam mo ba, nung first na pag-attend ko sa church, tinapik mo ako at sinabi mo, you are glad that I am here. Alam niyo po yung encouragement na yon, it brings impact to other people. Yung isang touch na yon, wag mong ipagdamot sa iba. May nakikita ka dyan every Sunday, kamayan mo. I'm glad that you are here po. I'm glad that you are here. Touch. Hindi mo man mayakap, at least matatouch mo. Masaya ako nandito ka, bro. Sis, masaya ako nandito ka. Ngayon, mas sanay tayo, lalo na sa mga lalaki sa babae. Kung hindi mo man mayakap, peace bomb na lang tayo. I'm glad that you are here. I'm glad that you are here. Amen? I'm glad that you are here. Siya po ngayon ay may handle na church. Siya po ang pastor sa JA1 Marikina, si Pastor Don. Palakpakan natin si Lord. Katuwa naman. And of course po, gusto kong ibalik lagi kay Jesus. Jesus is the greatest encourager of all time. Matthew 8:2 verse 2. Sabi po dito, a man with leprosy came and knelt before Jesus and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. If you are willing, you can make me clean.
Noon po, people were so terrified of catching leprosy. Takot po ang mga taong lumapit sa mga taong may leprosy or lepers. Kaya po ang mga tao na merong sakit nito ay isolated. Malayo sa tao, nilalayuan ng tao. Imagine this time, ang mga tao lumalayo sa'yo. Ikaw gusto mong makipag-fellowship pero ikaw nilalayuan. This time, at alam niyo po, ang tingin ng mga tao sa mga may leper or may leprosy, sila po ay sinners. Sila po ay children of sinners because leprosy was believed to be a punishment from God. Maaring this time, ito pong may leprosing taong ito, gusto man niyang maki-fellowship sa kanila, pero ang mga taong nasa paligid niya, nilalayuan siya. Pero tingnan niyo po ang ginawa ni Jesus Christ. Ang ginawa po ni Jesus, verse 3, Jesus reached out His hand and touched the man. Sabi ni Jesus, I am willing. Jesus said, be clean. And immediately he was cleansed of his leprosy. Ano gusto ko pong i-emphasize dito sa kwentong ito? Alam niyo po, Jesus didn't have to touch the man with leprosy. Kasi po, sabihin lamang ni Jesus, magaling ka na, magaling ka na. Magaling na yan. Ano po, hindi naman kailangang i-touch ni Jesus yan eh. Because it is infectious and contagious. Sino ba naman ang tatapik sa merong may ano bang sakit ngayon na nakakahawa? Parang wala na no? Kulugo. Oh. Ano po? Tatapikin mo gayong kulugo? Hindi. Abay, mahahawa ko niyan. Pupunta sa balat ko. Ano po? Pero si Jesus po, hindi siya nandiri. Hindi niya inisip, infectious to, contagious to. Pagka tinouch ko to, ay po pwedeng mahawa ko. May sasabihin po ako sa inyo. Jesus didn't have to touch the leper man. Ano po? The man with leper. Because we know that when He performed healing, He will just say it, you're healed. And he will be instantly healed. Jesus showed the importance of touch to the leper because nobody ever did that to him for very long time. Ang tagal-tagal nang walang tumatouch sa akin. Ang tagal-tagal nang walang nag-encourage sa akin. Alam niyo po, here in our church, we need this. Akala natin, we are just here just to hear the word of God. No. You are here to encourage other people. Kasi hindi mo alam, yan palang taong yan, kailangan ng encouragement mo. Kailangan ng touch mo. Ay. Ano po? Nobody ever did that to him for very long time. At grabe po ang Lord. He has been touching our lives, though we are unworthy. Amen? Grabe po ang Diyos. Hindi naman tayo karapat-dapat, pero tinatouch pa rin niya ang ating life. Ine-encourage pa rin niya tayo. At sinasabi niya, balik ka lang anak. Tayo ka lang uli. He never stopped doing it until now. And He's encouraging you right now. Simple touch or tap, wag mong ipagkait sa iba. Especially sa iyong family. Siguro doon muna ako. Meron pa tayong part 2. Amen? Excited pa ba kayo sa part 2? Nabusog po ba tayo right now? Amen? Sino po dito magiging Barnabas? Amen? Sa biyaya ng Diyos? Amen? Alam niyo po may part 2 pa to. Medyo mahaba. But then I would like to invite you in a prayer right now. Can we just close our eyes? Bow down our heads. Hallelujah, Father God. We acknowledge you. We praise you. We appreciate you. We allow you in our lives. Lord, we thank you for the life of Barnabas. Salamat, Lord, sa tinuro mo this afternoon. Lord,
May isang Barnabas na nag-encourage sa isang Saul, sa isang Paul. Lord, I am praying. Lord, baguhin mo kami. And Lord, sorry kung kami po ay nakagawa, nakasabi. Lord, meron man kaming mga bagay na nagawa sa iba naming kapwa na naging discouragement. Lord, we say sorry. And Lord, tonight, Lord, biyayaan mo kami, humingi po kami ng grace mo na maging encouragement, maging encourager sa iba. Lord, I am praying. Kumilos po kayo sa aming mga buhay. Holy Spirit, we allow you. We allow you in our lives. Di po namin to kayang gawin nang wala po ang iyong pagsama. And Jesus, we thank you because you are the greatest encourager sa aming pong mga buhay. Though we are unworthy, you still touch our lives. Lord, nagpapasalamat po kami sa walang hanggan mong grace at walang hanggan mong pag-ibig. Nandito po kami, Panginoon. Baguhin mo pa kami. Lord, I am praying, reveal yourself more and more and more. Lord, in our family, in our workplace, in our ministry, Panginoon, saan mo man kami dalhin, Panginoon, maging pagpapala kami, maging encouragement kami, Panginoon, sa ibang mga tao. Salamat po, Panginoon. And we continue to bring you back the highest praise, honor, and glory. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Right now, we still have